Kung nung nakaraan ay hipon nga lang yung aking niluto, ngayon ay binigyan ko siya ng kasama para naman hindi na siya malungkot. Ito kasing si Alilin ay hindi talaga nag-iisip kung ano nga ang aming uulamin. Kung ano nga yung dumaan na naglalako dito ng ulam, ayun na nga yun, hindi na kailangang mag-isip. Yung kalantigas nga lang sana ang iuulam namin dyan at ilalahok nga sa kalabasa. Pero yung kalabasang inaasahan pala ni Alilin ay nailuto na nila nanay. Kaya naman agad-agad ay nagbago nga ang kanyang isip at nagpabili nga agad sa bayan nitong mga kasama nitong alimasag. Para nga hindi sayang ang oras ko habang naglilinis itong mga alimasag, hipon at pati nga itong tahong ay naglaga na nga muna ako ng tubig at naglagay ako ng asin at paminta. Papakuloyin ko nga muna yung tubig noon at pagkatapos ay ibubuntog na nga yung mga mais. Dahil medyo matagal nga ang pagluluto noon kaya naman uunahin ko na. 1 kilo nga ang timbang nitong mga mais na pinabili ni Ali sa bayan at ang lahat ng ito ay isasahog ko lahat. Mayroon din nga pala kami ditong tahong at kalahating kilo nga lang siguro ang timbang nito. Hinugasan ko nga pala yan ng maayos ng isa-isa at pagkatapos ay ni-brush ko din yan ng isa-isa para makasigurado na malinis talaga itong ating mga tahong. Paminsan-minsan ay tinitignan ko nga itong aking pinapakulong tubig dahil nga iniintay ko nga lang itong kumulo. Nung kumulo na nga, inilugbot ko na nga itong mga mais na binaa ko kanina. Nung mailugbot ko na nga yung lahat ng mais ay bumalik na nga ako dito sa paglilinis ko nitong mga tahong. Sa lahat nga ng lilinisin ko ay itong hipon talaga ang pinakamabalang. Napakarami kasing dapat alisin dito at dapat talaga ay isa-isa ang paglilinis. Inuna ko nga palang alisin muna yung kanyang mga nguso at pagkatapos ayun ng kanyang mga galamay. Inubos ko nga munang tagkalin ng mga iyan bago ko nga ito tagkalan ng bituka. Tinatamad-tamad pa nga sana ako na alisin yan pero kako ay sige na aalsin ko nga at yun nga ay madumi. Pero pwede din namang hindi yan tagkalin kapag nga tinatamad. Pero syempre mas mabuti at mas maganda nga na inaalis talaga yan dahil nga yan ay madumi dahil nga nandyan ang mga kinain nitong hipon. Medyo maliit-liit nga ang sukat nitong napabili ni Ali sa palengke na hipon kaya naman talagang medyo mabalam ang paglilinis. Pagkatapos kong maalisan ng bituka itong lahat ng mga hipon ay hinugasan ko pa nga ito ng 1 beses para talagang mas malinis. Pagkatapos ko sa mga hipon ay ito namang mga kalantigas ang aking sunod na hinugasan. Buhay na buhay pa nga pala ang mga iyan kaya naman hindi ko na nga inalis yung pagkakatali sa kanya. Dahil kung aalisin ko pa nga ang mga iyan ay maaari nga ako masugatan habang ito nga ay nililinisan. Ang bawat isa nga rin pala dito sa mga alimasag ay ni-brush ko nga din pala ng maayos para talagang maging mas malinis. Sa sobrang tagal ko nga sa aking paglilinis ay saktong-sakto nga rin na pagkatapos ko sa aking mga nilinisan ay okay na nga rin itong ating mga mais at pwede na nga itong ahunin. Inilagay ko nga muna ito dito sa isang maliit na lalagyan dahil mamaya pa nga natin ito gagamitin. Sa pinaglagaan ko nga ng mais ay dito ko na nga rin pala ilalaga itong lahat ng mga seafoods na nilinisan ko kanina. Sinunod ko ngang ilagay dito sa kumukulong tubig itong mga tahong at hinintay lamang itong bumuka. Pagkatapos ko sa mga tahong ay agad-agad ko na nga rin isinunod ilagay itong mga alimasag. Hinayaan ko lamang ito sa apoy at tinakpan hanggang sa maging ganto na nga yung itsura. Halos 5 minuto nga siguro na hinayaan ko lamang ito dito sa apoy para nga maging ganyan nga yung itsura. Basta ang sabi, kapag nag-iba yung kulay ay okay na yun at pag nagkulay orange na nga ay pwede na nga itong ahuni. Katapos sa alimasag ay ito ang mga hipon ng kahulihan kong ilulugbot dito sa mainit na tubig. Ito nga yung kahulihan kong inilaga dahil nga ito naman ay sobrang bilis maluto. As in wala pa nga sigurong 2 minuto ay okay na ito dahil hindi naman ito pwedeng masobrahan. Pero bago pa man ako makapagluto ng sauce ay kailangan ko nga munang biakin sa gitna itong ating mga alimasag para mamaya kapag nga luto na yung sauce ay pati nga itong loob ay magkaroon nga ng lasa. Biniyak ko lamang sa gitna itong mga alimasag gamit itong kutsilyo at inalis yung kanyang mga tali. Tuwang-tuwa pa nga ako sa pagbibiyak nitong mga alimasag dahil nga matataba nga itong nabili ni Ali. At yung kaunahan ko pa ngang nahiwa dyan ay sobrang taba dahil nga kulay orange na talaga yung kanyang loob. Hindi nga ganyan yung iniika ko sa inyo dahil yun nga yung matigas na kulay orange. Tinanong ko nga din kay Ali kung aligi nga din yung mga dilaw na yan ay yan na nga raw yun. Sa pagluluto naman ng sauce ay gagamit nga pala ako dito ng 2 buo ng bawang. Piniga-piga ko nga lang palayaan para mas madaling maalis dito sa kanyang buto. At syempre pagkatapos ay pinitpit ko lamang ito isa-isa para nga mas madali itong balatan. At bukod sa roon ay mas lumalabas nga raw ang lasa ng bawang kapag nga ito ay pinipit. Pagkatapos kong mabalatan yung mga bawang ay agad-agad na nga akong dumiretso sa paghihiwa nito sa maliliit na bahagi dahil yun nga ang kailangan natin. Sa sibuyas naman ay gagamit lamang ako dito ng 2 malaking sukat ng sibuyas at gagayatin ko lang din yan na kagaya ng ginawa ko doon sa bawang. Pero optional lang ito mga mare dahil pwede naman na hindi kayo maglagay ng sibuyas. Sinubukan ko lang talagang maglagay ng ganito dahil nga dun sa aking napanood ay meron ngang sahog na sibuyas. Margarine nga lang pala ulit ang gagamitin ko dito dahil ito nga yung tira ko pa nung nagluto nga ako nung hipon. Pero kung may butter kayo dyan,
edi mas maganda yun ang gamitin nyo. Nung natunaw na nga yung margarine ay inilagay ko na nga pala itong bawang at inintay ko lamang na lumabas yung aroma. At syempre pagkatapos ay ito namang mga sibuyas ang kasunod kong inilagay. Hinalo-halo ko lamang ito para magisa ng maayos. Nung sobrang bango na ay naglagay na ako dito ng tomato paste. Hindi ko na nga alam kung ano ang sukat niyan dahil nga tiyansyameter lang tayo dito mga mare. Haluin nyo lamang ng mabuti hanggang sa maging ganyan yung kanyang itsura. Sprite talaga sana ang ilalaho ko dito kaso nalipot ko na nga yung mga tindahan na malapit dito ka na ali kaso wala talaga akong mabilhan. Mountain Dew nga lang ang meron dito kaya naman kako ay pwede din naman siguro yun dahil matamis din naman. Doon sa pinaglagaan ko kanina ng mga seafoods ay kumuha lamang ako ng isang kapang dagdag na sabaw dito nga sa ating sauce. Sa pampalasa naman ay naglagay lamang ko ng oyster sauce, paminta at kaunting nor liquid seasoning. Naglagay din pala ako dito ng 2 kutsara ng asukal para nga maging matamis itong ating sauce. Nakulangan pa nga pala ako sa alat kaya naman nagdagdag din ako ng kaunting asin. Nung okay na para sa akin yung lasa ng sauce at medyo lumapot na nga ito ay ilagay ko na nga lahat yung mga seafoods na inilaga natin kanina pati nga yung mais. Habang hinahalo ko nga ito ay nangangamba ako na kako ay parang kulang nga yung ginawa kong sauce dahil nga sobrang dami talaga nitong aking mga seafood. Seafood boil kasi. Ba't naman pinagsama yung sea-boiled? Pero hindi naman pala talaga kulang yung sauce dahil andun nga siya naipon sa ilalim. Kailangan ko lang talaga siyang haluin dahil medyo malalim nga itong kawali. Una at first time ko nga lang palang magluto nito pero masasabi kong parang hindi naman kaunahan. Dahil ang perfect na naman nga ng pagkakaluto ko nito mga mare kahit itanong nyo pa kay Ali. Hinayaan ko nga lang pala muna ito dito sa apoy at pinakulo ko nga lamang ng sandali para nga mas kumapit yung aking mga sauce na ginawa. Naglagay din pala ako dito ng dahon ng sibuyas pampaganda ng itsura. Mabubulok lang kasi dito sa rep kung hindi ko pa nga ito dito ilalagay. Pero sa susunod na magluluto nga ulit ako ng ganito ay medyo dadagdagan ko nga yung kanyang sauce dahil nga yung sauce pala talaga ang nakakapagpasarap dito. Bago ko to ahunin ng tuluyan ay hinalo ko pa nga ulit ito ng mas maraming beses dahil natutuwa nga ako, nasasatisfy ako doon sa tunog ng mga shell. Anong oras na nga din pala ito at gutom na nga itong kasama naming bata at talagang super excited nga siya dito sa aming ulam. Paborito kasi ni Sai nilang ganitong mga luto lalo na kapag seafood. Sarap na naman nga si Alilin dito sa aking pagkakaluto at sa piyestang araw ay maghahanda siya ng ganito. Sabi ko nga ay di maghanda siya basta siya nga ang magluluto. Sagot nga sa akin ay hindi na nga raw siya maghahanda kapag siya nga raw ang magluluto dahil hindi naman daw siya maalam. Ihahanda raw niya ito kapag nga ipagluluto. Sobrang sarap nga ng pagkain namin dito at sobrang dami nga namin nakain na to. Hindi naman halata na napasarap nga ang aming pagkain dahil tignan nyo naman no, papunuan ng shell sa pinggan.